satuyang Barangay and KK Assembly Day. Ngunyan pong second quarter kang 2025. Ano po? Sa satuya pong tema, maihiling po ninyo dyan ang term na pakikipahagi. Pag sinabi pong pakikipahagi, iyo po yan ang paghiras sa Bicol. Itong something to share. Dapat kaya po, bako lang kita ugwang nakukuha, dapat igwa din kitang naitatao. Iyo po yan ang importansya kang Barangay and KK Assembly tangon yan na aldaw. Para po, formal kitang i-welcome. Damupunta po ang opening remarks. Naghahali po sa satuyang mahigos na po ng barangay. Upakanta po, Honorable Conrad C. Cantos. Sa tatuya pong in DPRs, Raul B. Chavez III. Sa tatuyang Chief AMS and Building Inspector, Ryan Tagong from BAP. Sa satuyang tawo focal person and solo parents, Mambing. Sa satuyang bagong midwife, Ma'am Janice Perlado. Kaibahan ko sa Konseho de Barangay. Sa satuyang SK Council, headed by SK Chairman Brian Casin. Sa mga mahihigos na BHW and Barangay Tanod. Sa mga lupon members na yaon yan, mga 4-piece member na aktibo na magtabang dito sa tuyang barangay, mga lolo, lola, nanay, tatay, mga aki, sa gabos na yaon dito, Diyos maray na hapon po sa tuyang gabos. Welcome po kamo sa satuyang second quarter Barangay and KK Assembly 2025 na may tema na araw ng pagkikibahagi. Solusyon at aksyon sa ating talakay ngayong Barangay Assembly. Thank you. God bless us all. Salamat po, Honorable Conrad C. Cantos, sa imo pong pag-welcome sa samuya mo niyan digdi sa satuyang Barangay and KK Assembly. Ngunyan naman po, satuyang hinanyugon ang mga mensahe, hali po sa mga suporta kang satuya pong mga guests and LGU officials. Inuton ko na po ang hali po sa Bureau of Fire. Apunan ko po ang satuyang Chief EMS and Building Inspector, FO2 Ryan S. Tagum, Registered Nurse and Registered Midwife. Magpakanta po si Sir Ryan. Okay. So, good afternoon po sa Gabos. So, in behalf po sa aming officer in charge na si SFO4 Artiles Ebdoran, sa mga barangay officials, kay Camp, maraming po salamat sa pag-invite po sa amin ngayong hapon na ito sa inyong barangay assembly. Ano po? So, kami naman po sa Bureau of Fire Protection, ibabahagi lang namin dito yung dalawang programa namin, no? Ito po yung OLP. Oplan Ligtas na Pamayanan na nag-commence na po siya noong 2019. Okay? So, nakandakan na po namin yung barangay Huyon-Huyon, pero at this coming 2026, because of the BFP Modernization Law na RA 11589 na pinasa noong 2021, ni-recalibrate po ni BFP yung OLP na yun, no? This time, this coming 2026, there is more on community involvement. Dati kasi, more on the government side, which is the LGU and the BFP only. So by 2026, expect nyo kami na magkakandak kami dito sa OLP. At isa sa mga activity doon ay magkakandak kami ng house to house. So iisa-isahin namin po yung bahay nyo. Of course, kasama namin yan yung mga barangay official. Ano po? Kasi ayon sa data namin ngayong 2023 up to present,
ang naitalang sunog dito sa bayan ng Tigaon is 27. So 24 of them is more on residential. So, biro nyo no? 27, tapos 24 doon is lahat residential. So, isa lang po ang ibig sabihin na, no? Malaki ang, karamihan ng sunog nasa residential. Wala doon sa may mga business owner. Although, may pangilang-ilan, pero bihira lang. No, yun ang target namin ngayong 2026, no? Mabawasan yung incident ng sunog sa isang residential. Bakit? Isa pa dyan sa activity no, sa OLP kasi yan is yung i-emphasize namin yung pagkakaroon ng fire safety awareness sa isang bahay. Simple lang po yung pagiging fire safety awareness, no? I-determine lang po natin kung ano ang hazard sa bahay natin. Okay? Once na ma-determine po natin yung hazard, kung hindi po natin pwedeng tanggalin, is gumawa tayo ng mga hakbang para di na lumala yun. For example, sino dito yung gumagamit ng LPG? Yun. Hazard yun. So ano yung mga bagay-bagay na pwede natin gawin? Ugaliin natin, i-check yung hose. No? So alam ko naman, yung lalo-lalo na sa mga nanay, na multitasking tayo pagdating sa bahay, no? Nagluluto, naglilinis pa, naglalaba, no? So once na magluto tayo, wag po natin pabayaan, no? Kasi ang number one na pinaka-main cause ng sunog sa residential is yung unattended, open flame. Yung mga napapabayaan, gaya nung nangyari dyan sa San Antonio. No, napabayaan niya na nagluluto siya, umalis, nakalimutan niyang i-off.